brothers and sisters, lalo na po sa ating Panginoon, ay Mama Mary, sa Banal na Espiritu. Ako po si Sister Lea dito. Sa lahat po ng dito, ako po yung tanso. 54 na po ako sa next week, sa 24 po. 2 years and 3 months na po ako sa Lagos na. Sa loob po ng 2 taon na yun, napakarami ko pong natulungan sa community na to. Lalo na po ang turo ng ating Panginoon. Pero may isang verse po dito, yung kay San Mateo, yung 18 sa 7. Nakalagay po kasi dito na mabuti pa sa isang tao ang kaibigan ng isang malaking bilingang pagsasaliit at ihulog sa laot ng dagat kaysa magsasabi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito na nananalig sa akin. Napakahirap ng kalagayan sa ibig dahil sa mga sanhi ng pagkakasala ng tao. Hindi mawawala ngayon naman ng mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit ang pangingilabot ng sasabihin ng tao ang panggagalingan ito. Tumama po kasi sa tumatak po sa isip at puso ko ang verse na ito, lalo na po sa aking pagkatao. Kasi po, nung araw po, ang trabaho ko po kasi, floor manager po ako sa isang club. Kung titingnan niyo po yung floor manager para sa galang-galang ang title ng trabaho. Pero sa totoo lang po, ang trabaho ko po doon pag po yung pumapasok na customer, ako po yung mag-a-assist, hahanap ko siya ng upuan, pa-order ng bill. Pag may order na ng bill, aalihin ko na po siya ng babae. Pag hindi po order sa akin ng babae, iliwanan ko na. Sabi ko, kuripot yan, huwag na kasi katuloy. Tapos, pagka po, naka-order na sila ng, hindi naman po lahat ng pumapasok doon, babae ang hanap. Yung iba po kasi, nanonood lang po ng show. May show po kasi kami live show. Nagusubad po yung mga babae. Yung po ang tinalayo ng mga lalaki doon. Kaya po lahat po ng nakakaalam ng trabaho ko, nilalapit po ako. Sabi po nila, bugaw ako. Kasi nga po, di ba, ako nga po yung nag-aano doon sa mga lalaki na pumapasok doon. Pag may video na lang hanapin, itinatago namin yung mga asa-asawa nila. Tapos po, pag po yung babae, hindi po nagpupubad, nandun na po ako sa may harap. Pag tititakas ko na siya ng baka, sasabihin ko sa kanya, tulubot sila, magbubot sila, nag-resta ako. Pag hindi mo nalubad, siya mo na ko na po siya sa dressing room. Pagagalitan ko na siya. Tapos po, ang trabaho ko rin po doon, pag kung may nag-a-apply ng mga dancer, ako po yung nag-interview. Madali lang naman po yung trabaho ng interview eh. Tatanungin ko lang naman sa kanya all the way to back. O topless ka. Pag sinabi mo na all the way o topless ka, dali mo na po sa dressing room. Tapos, patutupanin mo na siya. Hindi na ko po maganda yung katawan, maganda yung taas, maganda yung baba. Pag okay po, okay na siya. Nire-resin po kami, nahuli po kami ng huli. Continue tayo. Ano po, kasi di ba, pagka po nga maganda yung katawan, maganda yung ano, minsan po sinasabi ko pa rin po dun sa boss namin, sinasabi ko po, ma'am, pakit eh. Kung maganda naman yung katawan, maganda yung taas, maganda yung baba, okay na yan, pagagandahin na lang natin.
Pag may customer po na inalaw ko, tatanungin niya ako, bago ba yan? Kasi lahat po kasi ng pambobola, ginagawa ko, pambobola din sa lalaki, para mag-table siya ng babae. Kasi doon po ako kumikita. May allowance po akong 300 sa boss ko. Pero may commission po ako sa mga babae, bawat isang din. May commission din po ako sa pulutan. Kaya yung customer po, pinipili ko talaga mag-order ng pulutan. Kasi po doon ako kumikita. Kumikita po ako sa loob isang gabi ng 2,000. Kasi po, pag yung pong babae, gusto po sa may commission ako sa mga babae, kailangan ko magbibigay pa sila sa akin pag-uwian na. Kasi kung pag hindi sila nagbigay sa akin, kinabukasan ng zero sila. Hindi ko sila i-table, hindi ko sila i-hanap ng customer. Kaya takot ko sa akin yung mga babae. Kasi gusto po nga nila, kumita sila. Ngayon ko lang po na, kaya po tumatak sa akin to, kasi po, dahil mahal nga po ako ng Panginoon, inalis po niya ako sa ganung trabaho. Tinanggal po niya ako. Nasuta nga po ako dito sa Lamb of God. Nung napaalis po ako doon, napunta po ako sa dalawang community. Pero parang hindi po ako maligaya doon. Tapos may nagano po sa akin ng Mama Mary. Nung una po sinanya ko po si Mama Mary. Nung pangalawa, sinagap ko na siya. Kung nanagap ko na si Mama Mary, sinama ko ni Sister Mary sa Lamb of God. Doon po lang umpisa. Ngayon ko lang po kasi nung nandito na po ako, narinig ko rin mga sinasabi ng mga ni Brother Ray. Yung nakakarinig na po ako ng naunawaan ko na po yung mga salita ng Panginoon. Doon ko po na napakarami ko pala na dinala sa kasalanan. Ako ang naging daan para magkasala yung mga asawa niya. Yung mga babaeng hinahawakan ko. Ako ang naging sanhi kaya sila nagkasala. Kasi nga po, hindi ko sila pinitable, hindi ko sila pinibigyan ng trabaho, pag kami hindi nila ako pinibigyan ng pera. Sabi yung pinauwawa ko sa akin ng Panginoon na talagang yung mga nagawa ko na talagang malaking kasalanan. At hanggang ngayon po, pinagsisisihan ko yun. At inihingi ko po ng tawad sa aking Panginoon. Bagawag talaga po alam kong mahal na mahal niya ako. Binigyan po niya ako ng pagsubok. Nagkaroon po ako ng cancer of the uterus. Pero dahil po, nananali po ako sa kanya, hindi po ako bumitaw. Kasi po nung po ng mga, kasi po nung na-opera na po ako nung nung napasok ako sa na-opera. Kaya lang po, hindi ko pa alam kung nasabi po kasi ng doktor, ito graphic therapy po ako. Nahumingi na po ako ng dasal kay Brother Ray. Nung tinis po ulit ako, na sinabi po ng doktor, clear na po ako. Wala na ako. Kaya hindi ko na yung kasalanan ko na ngayon. Alam ko po pinatawanan niya lahat ng kasalanan ko. Bago mag-isip pa rin ako dahil alam mo kung napakalaki ng kasalanan na gawa ko doon sa mga tao na ginawa ko ng kasalanan. Pero alam ko po rin sa Panginoon na tawanan niya ako.